Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang kakaibang journey. From Bible to our constitutions to the courtroom. Ang topic natin, due process. Pero teka, hindi ito yung boring na legalist na iniisip niyo. Ang tanong, alam niyo bang nagsimula ang due process hindi lang sa Magna Carta, kundi sa Garden of Eden pa? Let's find out. Balik tayo sa pinakasimula. Genesis 3, sina Adan at Eve. Kumain ng forbidden fruit, alam na natin yan. Pero ang interesting part, si God, kahit alam na niya ang kasalanan, nagtanong pa rin. Where are you? Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree? That's due process. Pinapakinggan muna bago hatulan. Simple or simple, fair, human, divine. Fast forward to the present, sa Article 3, Section 1 ng ating Constitution states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Napakaklaro, hindi lang ito legal concept, karapatan ito ng bawat isa sa atin. Proteksyon to laban sa pang-aabuso, kahit guilty ka pa, may karapatan kang marinig. May dalawang mukha ang due process, substantive and procedural. Substantive, makatarungan ba ang batas mismo? Procedural, sinunod ba ang tamang hakbang? May notice ba? Hearing, nakapagsalita ba ang taong inaakusahan? Kumbaga, hindi lang kung ano ang desisyon, kundi paano ito ginawa. Let's go legal. Sa kasong ang Tibay versus CIR, sinabi ni Justice Laurel, kahit sa administrative proceeding, kailangan ng fairness. May 7 cardinal rights siyang binanggit, kasama ang right to a hearing, to know the evidence, at iba pa. Ang punto, due process applies kahit hindi sa korte. Sa kasong Lopez versus CA, oo, guilty ang employee sa misconduct pero hindi sinunod ang tamang proseso. Walang two notices. Walang pagkakataong magpaliwanag. Sabi ng korte, hindi sapat na totoo ang kasalanan. Kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso. Even in international cases like extraditions, due process pa rin. Sa Lanchon case, sabi ng Supreme Court, yes, the accused still has the right to be heard. Kahit ibang bansa ang involved, hindi pwedeng tanggalin ang karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero bakit nga ba mahalaga ito ngayon? Sa panahon ng cancel culture, social media trials, at instant judgment, due process reminds us, mag-pause, makinig, maging patas. Dahil hindi porket trending o viral ang isang issue, may rights ka nang manira o manghusga. Ang due process hindi lang legal rule, isa itong divine principle. It is justice with mercy, discipline with compassion. Kaya next time na marinig natin ang due process, huwag lang natin isipin ang korte. Isipin natin, nagsimula ito sa Diyos mismo, sa Garden of Eden. At ngayon, responsibilidad natin itong panatilihin sa batas, sa trabaho, at sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli, this is JM, and always remember, I am your law companion.